So yun guys, no, Tito Tom here, no, dito tayo sa fish room ngayon. Ngayon makikita nyo guys, merong aquarium sa gilid ko, no. So yung aquarium na to is 20 gallon, no. 24 inches in width, length, tapos 12 inches in width, tapos 18 inches in height, no. So yun, kasama tong dual stand na heavy duty na to, no. So ito guys, yung aquarium nito ay isa-set up natin bukas doon sa opisina ng kaibigan natin na si Architect Oliver Gutierrez, no. So isa siyang architect, no. So meron siyang office sa baba ng bahay nila, no. Tapos ayun, kinausap niya ako na gusto niya magkaroon ng water feature doon sa loob ng office niya, no. So pagpasok ng entrance ng office, bubunga doon at bubluga, no, yung aquarium, no. So ayun nga, magsiset up tayo bukas. So today is Monday and bukas is Tuesday. Ayun, ganun. Tapos, nag-request siya sa atin na dahil nga sobrang busy niya, baka hindi niya daw kasi talaga, gusto niya magka-aquarium pero sobrang busy siya sa schedule niya. Baka daw kasi hindi niya matutukan ng maintenance, no? So first time din magkakaroon ng aquarium ni architect, no? So sabi niya, turuan ko siya, no? So gagawa natin siya ng kumbaga care sheet, no? Yun yung gagawin natin sa kanya. Paano niya i-maintain yung aquarium? And then nag-request nga siya na baka kung pwede, very very low yung maintenance ng aquarium, no? So yun, yun yung request ng client natin, so gagawin lang natin, no? So ang magiging setup lang nito guys, kung makikita nyo itong hardscape na to, yan, didikitan lang natin siya ng puro epiphytes lang, no? Kasi ang unang quotation ko sa kanya meron tayong aqua soil, tapos meron tayong white sand, no? Pero dahil nga ang request niya is very very low maintenance yung aquarium, gagawin na lang natin is thin layer of sand lang, no? White sand, no? Tapos magdadagdag lang tayo ng konting-konti pa na detail na lava rock dito sa ilalim, no? Para hindi naman masyadong boring. And then, lalabas pa rin dito yung parang minimalist style na aquascape, no? Pero, pasok pa rin siya sa kategory ng parang nature style, no? So, yun yung magiging setup natin bukas, no? Tapos, actually, dapat nga yung setup na to, meron pa tayong makikitang background sa likod, no, na yung halaman is umaandar pa gano'n, no? So, pwedeng jungle balisneria or pwede yung mga malalaking, kumbaga, cow hair grass, no? So, ganun yung plano sana. Tapos, sa bottom natin, may mga cryptocorini, no, na variety, no? Pero dahil nga, mahihirapan tayo na kung baka hindi rin ma-maintain ni Oliver yung weekly maintenance, baka magka-problema tayo sa algae, no, dahil meron tayong source of nutrients. Syempre, pag may isda na, tapos kapag may aqua soil pa, no, so syempre mas maraming nutrients, tapos kung hindi namin maintenance ng maayos, baka magkaroon ng imbalance, no, doon sa nutrients level natin. Ngayon, yun yung gagawin natin, no, so ganoon lang kasimple. Tapos kung matatanong nyo pala, no, yung hardscape natin napaka-bulky, no? So kung matatanong nyo, anong meron dyan, paano nagawa yan, no? So yung ano natin, yung hardscape natin na to guys, no, made out of lava rock siya, no? Tapos nag-form muna ako ng mga lava rock, tapos ipinasok ko yung mga wood in between lava rock, no? So yung gamit nating wood is 20 wood, no? So in between ng lava rock, ipinopa ko muna siya, tapos dinikit-dikit ko muna siya ng super glue. And then nung naging stable na siya, no, lahat ng gap sa loob ng wood natin, pinasukan natin siya ng expanding foam, no. Merong nabibili na expanding foam spray na kulay gray, no. Kaya maganda rin, malaking tulong kasi black yung lava rock, tapos super parang charcoal gray na nga yung kulay ng expanding foam natin. So mas ma-hold niya, no, lahat. So dual ano siya, no, kumbaga naka-dual adhesive siya, no. Meron ka ng super glue, meron ka pang expanding foam na mag-hold sa lahat ng bato inside, no. So ganun yung ginawa natin. Tapos kung matatanong nyo, syempre nagiging foam siya pag natuyo. So paano yun? Baka lumutang siya kasi syempre yung buoyancy, no. Ang sitwasyon naman dito, kapag natuyo ang foam, yung outer yung outer surface niya, yun ang makinis, no. So ginawa natin, pinakbak natin para maging seamless yung itsura niya doon sa mga lava rock natin, no. So nung binakbak natin siya, syempre may expose yung interior nun, no. So mag-absorb siya ng tubig, at the same time yung lava rock mag-absorb din ng tubig and yung wood, no. Kaya hindi siya lumutang. Actually na water test ko na to, matagal na actually, hindi siya lumutang, no. So wala na magiging problema doon. So ngayon,
magpo-proceed na tayo sa planting, no. So ang gagawin ko, dito ko na siya didikitan ng wood, no, para tutubigan ko na siya. Tapos pag natubigan ko na, bukas, no, ipapalalamove natin siya papunta dun sa bahay nila sa Rizal. Ngayon, susunod tayo naman nakamotor, may dala tayong mga gamit pang setup, no. So gagawin ko lang, i-drain ko lang to, kasi itong tank na to, ibababa ko siya dito sa first layer ng stand natin, no. Tapos lalagyan natin ng mga karton dito sa gilid para pagka nag-ship tayo, no, mas maayos, mas madali. Tapos, dahil nga nakatanim na, pati may mga moss pala to guys, no, kakapitan natin ng moss yung mga watery food nito. So, after nun mag-drain, mag-iwan tayo ng konting tubig para after nun, i-cling wrap natin yung buong tank, no. So, mag-hold siya ng humidity. So, hindi magda-dry out yung halaman natin. Saka, ang oras naman ng biyahe is mga around ano lang, 1 hour to 1.5, no. So, pagpalagay na natin 2 hours, no, pero naka-hold naman yung humidity niya. So, safe naman yung halaman natin na dadating doon. Tapos, ayun, bali ang parang magiging setup na lang natin doon, ilalatag ko na lang yung buhangin. Tapos, isi-setup ko yung filter and yung light. Actually, ganun na lang siya kabilis, no. So, ayun, ganun lang naman kasimple kasi yun yung yun yung request ng client natin, no. So, ganun lang kasimple yung design. So, kung ano yung makikita nyo bukas, yun yung result nung request ng client natin, no. Pati dun sa, syempre sa dami ng halaman, no. So, nag-suggest na rin naman ako sa kanya kung ilan yung number of pots na gagamitin natin dun sa mga epiphytes natin. Kaya, ayun, kita-kita tayo mamaya, no. Taniman na natin to, tapos kapitan natin ng moss sa mga itong mga branches niya, no. So, yun. So, yun guys, no, Tito Tom here, no. So, nandito tayo ngayon sa Cainta para, ayun, yung client na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung client natin, si Architect Oliver Gutierrez, no. Papayat muna tayo. So, ayun, guys, kapag gusto nyo magpa-design at magpa-estimate, no, ng kung balak nyong magpatayo ng future at dream house nyo, no. So, yun, syempre get an architect, no. Doon tayo sa As OTG Architects plus Construction. Ayun. Ano ulit, pre? OTG Architects plus Construction. Yun. So, yun guys, no, sa professional tayo lagi, no, para less yung hassle natin at less yung bulilyaso. So, ayun guys, no, setup muna natin to. So, yun nga guys, no. So, ito na yung setup natin, nadala na natin, no. So, tulad ng sinabi ko, no, ikinabit na natin yung mga epiphyte plants dito sa hardscape natin. Tapos, pinatong natin siya dyan. Tapos, binalutan natin ng cling wrap. And then, isinakay natin siya sa sasakyan, no. So, nakapwesto na siya. So, ang gagawin na lang natin, ayan pala, naikabit ko na yung filtration, yung fan, tapos yung lighting natin, no. So, ayun. Ito yung white sand natin. So, ngayon, lalagyan muna natin ng Osmo coat, no. So, dahil wala tayong soil, pakita ko sa inyo. Yan. So, dahil wala tayong soil, maglalagay tayo ng slow release fertilizer, no, pang support lang doon sa mga epiphytes natin. So, ayun, ilalagay ko muna to, tapos saka natin ilagay yung white sand natin. Ano lang pag nakabit ko to, tapos Tinan mo, simpleng kurot niyo. Tinan mo ito mo. Ang kamay yun. ang gigigil eh. Aray! Aray! Manirisim. Jay? So yun guys, no, nailagay na natin yung substrate natin, yung white sand, no. So ngayon nagfi-fill na tayo ng tubig, no. After nito bubuksan na natin yung filtration para makapag-dose na tayo ng water conditioner saka nung nitrifying bacteria natin, no. So para maging crystal clear na siya. Tapos after a week guys, no, babalik tayo dito para lagyan na natin ng isda to, no. So hindi naman na natin kailangang hintayin na mag-cycle ng 1 month kasi wala naman tayong nilagay na aqua soil.
naka low tech lang tayo, no? Tapos epipipes lang. So hindi na natin kailangang i-water change nung everyday sa first week, everyday second week, every 2 days, third week, every 3 days, no? Wala nang ganun kasi wala namang maglilich ng nutrients na sobra-sobra, no? So tapos magdo-dose naman tayo ng nitrifying bacteria. So all goods na yon. Next week pwede na tayo maglagay ng mag-introduce ng isda. So yun guys, no, na-set up na natin ng maayos yung planted tank natin, no. So eto na ang itsura niya, no. So good thing luminaw siya agad, no, nawala yung pagka-cloudy niya. So nag-dose na rin tayo ng water conditioner and nitrifying bacteria, no. So waiting game na lang to para maging crystal clear yung tubig natin, no. So ayun, ayan na yung filter natin, nakakapit na yung fan, eto na yung ilaw natin, no. So okay na. Tapos nag-add din tayo ng mga floating plants, no, para katulong natin to para mag-absorb ng mga ammonia, no, yung mga harmful ammonia sa tubig. So yun pre, maraming salamat sa pagtitiwala sa opportunity at chance, no, na ako yung makapag-set up dito sa bagong office mo, no. So ayun, sana matuwa lahat ng makakakita nito, no. So ayun, maraming salamat pre. For sure. So yun guys, no, once again, no, OTG, no, OTG Architects plus Construction. yun, OTG Architects plus Construction, no. So kapag gusto nyo ulit magpatayo ng bahay, no, or magpa-design, no, so pwede kayong mag-inquire sa kanya, no. So si Oliver ang bahala sa inyo. So ayun guys, no, salamat guys. So yun nga guys, no, off topic muna tayo, no. So itong commercial na to is regarding sa pagkuha ng professionals, no, especially architects kapag plano nyong magpatayo ng dream house nyo, no. So syempre pag sinabi nating dream house, ito yung bahay, no, na actually lifetime na titirahan natin, no. So syempre dahil lifetime na to at dream house nyo ito, syempre kailangan paghandaan at pag-ipunan nyo, no, yung pagpapatayo nito, no. At syempre gagastos na lang din kayo guys, no. Syempre better na kumuha tayo ng professionals, no, kasi yung mga professionals yung tutulong sa atin kung paano mapapadali at paano isosolve yung mga old and new problems na kinakaharap ng mga bahay natin ngayon, no. Like yung may mga problema kayo sa ibang parts ng bahay, may problema kayo sa ganito, no, like sa living room, sa kitchen may tumutulo sa bubong, no, or may problema kayo sa mga ibang parts ng bahay nyo, no. So syempre si architect ang tutulong sa inyo para ma-solve yan, no. At the same time, hindi lang sila nagdo-drawing guys, no. So ako bilang graduate din ng architecture, no, so ako na yung nagsasabi sa inyo guys, architecture is not just a drawing lang na profession, no. So sa architecture guys, pinag-iisipan naming mabuti, no, kung like every space sa bahay nyo, like yung living room, yung kitchen, yung dining, even yung bedroom, no, pinag-iisipan namin yan guys, saan namin siya ipupwesto kasi hindi lang siya basta-basta dinodrawing na, dito yung living room, dito yung ano. So marami tayong bagay na kino-consider like yung mga solar orientation, yung wind orientation, no, kung saan natin dapat ilagay yung mga spaces na yun sa bahay, no. So yun yung basic example, no, na hindi lang basta nagdo-drawing, no, pinag-iisipan namin at marami tayong kino-consider, no. Like example, bakit natin kailangan dito ilagay yan? So example, bakit kailangan natin ilagay yung CR sa part na to? So syempre kailangan merong access, merong privacy, merong kung ano-ano pa, no. So ganun yun kasimple guys, no. At ayun nga, kaya inire-recommend ko din yung kaibigan kong si Architect Oliver Gutierrez kasi naging classmate ko siya. Alam ko kung paano siya magtrabaho even now, no, na meron na siyang sariling firm, no, na architectural firm, no. So congratulations ulit sa iyo pre, at nakakatuwa, no, kasi talagang malayo na yung narating mo. Kaya ayun nga guys, no, recommended ko talaga na mag-inquire or kausapin niyo si Oliver regarding sa future dream house niyo, no. So ayun, syempre big shoutout din to sa isa nating kaibigan, no, na classmate din natin at kaibigan din namin ni Oliver, no, na si Calvin Barroso, no, si Architect Calvin Barroso. Guys, kung sakali, no, ipa-flash ko din dito sa video yung Facebook account niya, no, para just in case na malapit kayo sa kanya or gusto nyo nga mag-inquire din regarding sa plans and designs, no, ng bahay. So pwede nyo rin siyang kontakin, no. So eto yung
Facebook page niya. Ayan. Okay. So, ayun. Pre, big shoutout din sa'yo, no? At ayun, kita-kita ulit tayo soon, no? So, ayun nga guys, no? Mabalik tayo. So, ayun. Wag na wag kayong magdalawang isip na kumuha ng professionals, no? Kung gagastos lang din kayo. Maniwala kayo sa akin, guys, no? Maliles ang mga problema nyo. Basta make sure na kukunin yung professional. Eh, syempre, titignan nyo muna yung credentials niya, no? Always, guys, no? For your plans and design, get an architect kasi sa arkitekto, sigurado. So, yun. Babalik tayo dito next week, no? Para lagyan na ng isda. Tapos, ayun, para i-appreciate na din, syempre, yung sinetup natin, no? So, ayun, guys, no? Maraming salamat sa panonood at ayun, kung meron kayong natutunan sa video natin ngayon, no? So huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinagagawa natin dito sa hobby, sa fish room, no? At kung ano-ano pa. At ayun nga guys, no? Maraming salamat ulit at ayun, Tito Tum out!